Alam mo ba sa kasaysayan ng Pilipinas noong Setyembre 4, 1943, nilagdaan at pinagtibay ang konstitusyong itinataguyod ng mga Hapones. Noong Setyembre 4, 1943, nilagdaan at pinagtibay sa isang pangkalahatang asembleya ang konstitusyon ng 1943 na itinaguyod ng mga Hapones. Makalipas ang 2 araw, ito ay pinagtibay ng 117 kasapi ng Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas o tinawag na Kalibapi, ang tanging partidong pampulitika na pinahintulutan sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Dahil dito, formal na ipinahayag ang Ikalawang Republika ng Pilipinas, 1943-1945, kung saan si Jose P. Laurel Sr. ay hinirang bilang Pangulo at pinasinayaan noong Oktubre 14, 1943. Si Laurel ay mataas ang pagtingin ng mga Hapones dahil sa kanyang lantad na pagpuna sa pamamalakad ng Estados Unidos sa Pilipinas. Siya rin ay nagtapos sa Tokyo International University dahilan upang lalo siyang kilalanin sa panig ng mga Hapones. Gayunpaman, ang konstitusyon ng 1943 ay kinilala lamang bilang lehitimo sa mga lugar na kontrolado ng mga Hapones sa Pilipinas. Hindi ito tinanggap ng pamahalaan ng Estados Unidos at ng Commonwealth Government ng Pilipinas na nasa exile sa panahong iyon. Maraming salamat sa panonood.